Handa na ba kayong magpatupad ng aral program? Alam niyo ba kung anong mga unang hakbang para ito'y maisakatuparan ng tama? Baka hindi niyo alam, pero hindi ang pagtuturo ang unang hakbang, kundi ang pagsusuri sa kahandaan ng inyong paaralan. At diyan papasok ang ASRA o School Readiness and Responsiveness Audit. Ngayon, ating tatalakayin kung paano ang wasto at epektibong sagutan ng ASRA form upang maging matatag ang pundasyon ng inyong aral implementation. Ang ASRA ay itinakda bilang bahagi ng pagpapatupad ng Republic Act No. 12028 o ang Academic Recovery and Accessible Learning Act. Ipinapatupad ito sa bisa ng DepEd Order No. 018 Series 2025. Layunin ng audit na ito na masukat ang kahandaan at kakayahan ng mga paaralan sa 5 mahahalagang aspeto upang masigurong matagumpay ang pagsisimula at pagpapatuloy ng aral program. 2 aspeto ang sinusuri ng ASRA. Readiness o kahandaan. Gaano kahanda ang inyong paaralan batay sa 5 domains. At responsiveness o pagtugon. Paano ninyo natutugunan ang mga kakulangan o gaps? Ang 2 ito ay gabay para makita natin ang kasalukuyang estado ng ating paaralan, kung saan tayo handa at saan tayo nangangailangan ng dagdag na suporta. Narito naman ang mga 5 domain na kailangang suriin. Una, kahandaan ng mag-aaral o learner's readiness. Sinusuri sa domain na ito kung ang mga mag-aaral ay may sapat na batayang kasanayan at kondisyon upang makinabang sa aral interventions. May 5 subdomain ito. Literacy and Numeracy Assessment. May naisasagawang baseline assessment o resulta ng PhilIRI o numeracy tools upang masukat ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasa at pagbilang. May mentoring o peer coaching. Pangatlo, kahandaan ng kapaligiran ng paaralan o school environment readiness. Tinataya sa domain na ito kung ang physical na kapaligiran ay angkop at ligtas para sa aral learning sessions. Kabilang dito ang physical learning space o aral room. May nakalaan bang silid para sa aral sessions na tahimik, maliwanag at kaaya-aya? Sanitation and hygiene facilities. Maayos ba ang CR, lababo at palikuran ng paaralan para sa mga mag-aaral?
Learning and teaching resources. May sapat bang modules, activity sheets, blackboard at writing materials? Access to technology and power. May ilaw ba? May kuryente para sa mga gadgets o TV? Connectivity and ICT readiness. May signal o internet access ba kung kinakailangan? At equity and protection enablers. May gender-neutral space ba? May ramps para sa mga learners with disabilities. Ligtas ba sa bullying at abuse ang mga mag-aaral? Ika-4, kahandaan ng magulang o parental readiness. Sinusuri sa domain na ito ang partisipasyon at suporta ng mga magulang sa aral program. Subdomains nito, parental consent and commitment. Nakakuha ba ng written consent mula sa mga magulang para sa pagsali ng kanilang mga anak sa aral? PTA and parent education programs. May information sessions ba para maipaliwanag ang aral sa mga magulang? Dumako na po tayo sa 6 na hakbang sa pagsagot ng ASRA Forum. Unang hakbang, school profiling. Handa na po ba ang mga profile ng inyong paaralan? Sa bahagi ito, kinakailangang punan ang mga sumusunod na information. Mga datos na kailangan, school ID at pangalan ng paaralan, lokasyon, kabuuang bilang ng mga mag-aaral, bilang ng identified aral learners, bilang ng LSEN, bilang ng tutors kung meron na, grade levels na isinasailalim sa aral, at uri ng paaralan, monograde, multigrade o with SPED. Halimbawa, may 325 learners ang paaralang elementarya ng San Pedro. Sa profiling, 45 ang below basic sa reading, 52 sa math. May 3 tutor na na-identify mula sa grades 2, 3 at 4. Ikalawang hakbang, pagpuno sa domain scorecards. Ito na po ang puso ng ASRA, ang pagsusuri sa 5 domain. Bawat domain ay may kanya-kanyang tanong. Sagutin ito ayon sa kasalukuyang kalagayan ng paaralan gamit ang batayan at hindi hula. Mga datos na kailangan, resulta ng literacy at numeracy test, attendance data o SF2, tutor training certificates, listahan ng teaching and non-teaching staff, larawan ng aral room, learning materials, LAC sessions, records at L&D forms, MOA and LGU at NGOs kung meron. Ikatlong hakbang, remarks section. Dito po natin isusulat ang tunay na kwento sa likod ng mga numero. Sa bawat sub-indicator, kung hindi po kayo 100% compliant, ilahad ang mga hadlang, dahilan at mungkahing kailangan. Hakbang 4, upload ng dokumento. Ito naman ang pagbibigay ng ebidensya, ang katunayan ng ating mga sagot. Mag-upload ng malinaw at may kaugnayang dokumento bilang patunay ng inyong rating. Mga dokumentong maaaring i-upload, larawan ng aral room, attendance sheet o SF2, aral training certificates, photo ng modules, activity sheets, LAC meetings at attendance, letter ng support from LGU or partners, at memo on tutor assignment. Hakbang 5, validation. Tandaan po, hindi dapat mag-isang sumasagot ang school head. Bumuo ng isang school audit team na binubuo ng punong guro, master teacher, aral coordinator at non-teaching personnel. Gugulin ang validation sa LAC sessions o school meeting kung saan re-reviewin ang lahat ng mga sagot at dokumento. Ito naman ang system flow ng validation. I-print ang offline template. Isang sesyon ng review per domain. Cross-check answers versus documents. Pirmahan ang bawat team member at finalize bago encoding. Ika-6 na hakbang o submission. Huling hakbang ang formal na pagpapasa.
Kapag na-validate na ang school head o encoder ay kailangang isumite ang pinal na sagot sa pamamagitan ng Google Form link o ibibigay ng Division Office. Tandaan, laging may offline signed copy. Attach ang lahat ng supporting documents, sundin ang deadline. Kung may revision, tanungin muna ang Division Focal kung bukas pa ang system. Narito ang Google Form link kung saan isasubmit ang mga dokumento. Ano ang gagampanin ng school audit team? Ang punong guro ang team leader at siguraduhin may malinaw na partisipasyon ang bawat kasapi at sapat ang ebidensya sa bawat sagot. Ang pre-audit conference ay ang pagkakataon para linawin ang schedule, gawain at protocols. Ang post-audit exit conference naman ay para sa pagbibigay ng feedback at pagtukoy ng mga susunod na hakbang. Paalaala, gamitin ang ASRA Readiness Checklist bago simulan. Ipagawa ang mga dokumento agad. Humingi ng tulong sa inyong Division Focal Persons kung kinakailangan. Sumunod sa itinakdang deadline sa pagsusumite. Hindi sapat na gustong tumulong sa mga mag-aaral. Kailangang alam natin ang aktwal na kalagayan ng ating paaralan. Kaya't ang ASRA ay mahalaga upang maging tama, angkop at sapat ang ating aral implementation. Maraming salamat sa inyong integridad, dedikasyon at pangunguna.